Mga pag-ulan at humid sa bansa patuloy pa rin ngayong araw ng Biyernes Santo at inaasahan ng mga localized thunderstorms ngayon na kasalukuyang umiiral sa hilagang silangan ng Luzon. Localized thunderstorms at mga pag-ulan-ulan ay umiiral pa rin dyan sa bahagi ng Aurora o sa bandang Quezon Province. Asahan ang mga matitinding localized thunderstorms. Panibagong X1.1 class umiral kaninang madaling araw at inasahang nagpapatuloy ang M class category ngayong umaga hanggang ngayong tanghali. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes Santo, March 29, 2024. Ang oras nating boss may maga, o ngayong tanghali ay alas 12:18 na ng tanghali. Well mga folks, medyo bumawi lang tayo sa pagpahinga dahil tayo ay wala pong operation ngayon. Kaya ngayon lamang ako medyo bumawi sa aking pagpapahinga. Kaya medyo late na tayo makapaghatid ng latest na update. However, medyo mas latest din ito dahil yung kasalukuyan na magiging lagay ng panahon ngayong tanghali hanggang itong hapon ay maire-report natin. At kasalukuyan nga po makikita sa ating lightning detection system na nagkakaroon ng mga localized thunderstorms ngayon dyan, lalo na sa may silangang bahagi pa rin ng Luzon, dyan sa Quezon Province na umaabot ng 3 lightning strikes. Mula sa 6, ngayon ay nakasalukuyan mga nasa around 3 lightning strikes po ito. At kung sisilipin natin sa aking data, ang distansya na pinakamalapit ito, so far nasa 169 km po ang layo. So ibig sabihin lamang mga bandang Quezon Province po ang nadedetect ng aking aparato na ang bilis ay 2 hanggang 30 microsecond yung bilis. So napakabilis po ang mga pulsing ng mga pagtulog at pagkidlat at makikita natin ang triangulation dito sa bahagi na ng bandang kanluran ng Zambales. So nakakaranas ngayon ng mga ilang localized thunderstorms ang bahagi ng kanluran, bahagi ng Zambales area. Ingat na lamang po lalo na dyan sa may silangang bahagi ng Aurora Provinces at ilang bahagi pa rin ng silangan ng Bicol Region at Cagayan Valley ay asahan pa rin itong maghapon ang mga localized thunderstorms, pero ang nalalabi nga po ng bansa ay patuloy pa rin makakaramdam ng humid na panahon, dulot pa rin ng ating lumalalang easterlies na nagdudugtong sa tinding temperatura natin at kasabay ng mataas na humidity sa paligid. At sumasabay ang mataas na temperatura na nagbubunsod po ang pagdoble ng ating heat index ngayong araw. Sa ating kaning conditions, kasalukuyan pong overcast, gloomy at medyo mayroon pang umuulan dyan sa karatig namin sa Caloocan. Maaaring dyan yan sa bahagi ng norte, bandang Manila hanggang Pasay, bandang Katimugan, mula dito sa amin sa Caloocan . At gloomy po at light rains nearby po ang current status natin. So may mga ilang pagtulog at pagkilat na umiiral ngayon malapit dito sa amin sa Caloocan. So at least medyo mapapawi muna ang tinding init at humid. Pero yung humid dito at temperatura ay medyo mataas pa, kaya medyo hirap pa rin tayo makakaramdam ng medyo comfortable na temperatura despite na bumababa ang temperatura dahil po sa may nakakaranas tayo ng mga ilang pag-ulan na kalat-kalat. At kasalukuyan ay may total of 2.7 mm kami na rainfall sa Caloocan dahil kanina habang tulog pa ang inyong lingkod ay medyo umaambon at nagkaroon kami ng mga light rain showers dito sa Caloocan. Sa labas na versyon na natala naming weather station, kaninang 11:59 AM na po, so medyo late na. Nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng napakamalinsang panahon o temperatura na umabot ng 35.4 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 3:11 PM. Ibig sabihin lamang ay grabe pa rin ang napakataas na heat index at naungusan ito ang nung isang araw namin na record na 48.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng mas mataas pa, maabot pa ng 49.5 degrees Celsius na grabe ang heat index na itala sa amin kahapon. So ang mga kababayan natin kahapon panigurado, grabe alos sa matindi ang nararamdaman nilang init
ng kanilang pakiramdam. Dahil nga po sa umiiral natin na humid at mataas na temperatura. Kung tatabi natin sa heat index ni Pag-asa kahapon ay ganun din. Ay may nanguna na naman dito na may pinakamataas kung sisilipin natin. So far, pinakamataas ay 44 degrees Celsius dyan sa may Sanglipod, Cavite, ang Bulong, Tanawan, Batangas. Dito naman sa Dayat, Camarines Norte, Masbate, Rojas City, Capiz, Iloilo City, dyan pa rin sa Region 6, Western Visayas area. So yun po ang mga matataas na ano. So far, wala namang umabot ng 48 degrees Celsius kahapon. Ibig sabihin lamang dito sa Caloocan, ang may pinakamataas na heat index kung itatabi sa official weather stations ni Pag-asa. So sa amin, nagkaroon ng very concentrated na heat index sa amin kahapon. Kaya kami ang nakaranas ng may pinakamataas na heat index at pinakamataas na ito. At malamang ito na ang magiging pinakamataas na heat index siguro ngayong taon. Pero sa ngayon ay sa loob lamang ng 3 buwan from January to March 2024 na may pinakamataas kaming recorded na 49.5 degrees Celsius na heat index. Samantala sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Bulong na nasa may 37.8 degrees Celsius. Ang grabing temperatura din, oh. Grabing init sa kanila. So sa mga kababayan natin ngayong araw ay lalo na sa katimugang bahagi ng Central Visayas at Southern Luzon at Mindanao ay iwasan po munang magbibilad ng direkta sa tindig sikat ng araw dahil asahan po ang maghapon na napakatinding alinsangan pa rin at humid. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, stationary lamang sila at 17.6 degrees Celsius. Pinakamababa na po yan. At sa Inulan, ang Davao Airport ay umulan sa kanila ng 25 millimeters na total rainfall. Kahapon, wala namang kaming naitala na pag-ulan. Ngayong araw lamang, umabot nga po ng 2.7 millimeters. So, sa buong buwan ng March, ay nasa total of 27.6 millimeter pa lamang ang aming total rainfall na way below normal pa rin na maituturing. Samantala sa space weather status, kasalukuyan ay meron tayong maximum class na umabot ng M3.2. Ayan. So kasalukuyan nasa C2.3 na po tayo. So medyo kalmado na siya. Pero kani-kanina ay nag-max of 3.2 tayo ng solar flare. Kung sisilipin natin yung naganap kanina, kanina po nagsimula ito kaninang madaling araw 4:50 AM, nag-beginning class po ito at M9.5 kaninang 4:50 AM at nag-maximum class po ito kaninang 4:56 AM na umabot ng X-flare category na 1.1 muli. Ito na ang ikalawang X-flare class ngayong buwan ng March na parehong X1.1 din ang class category ng Solar X-Flare Flux. At nag-end class ito kaninang 5:01 bilang M9.0. Ibig sabihin lamang nito kung ang magiging epekto natin sa Earth ay despite na hindi direkta na nakadirekta sa atin yung sunspots ng AR3 hindi ko makita masyado AR3615 hindi na masyado nakadirekta yan sa atin sa Earth. At kung titingnan natin sa ating forecast ay mataas po ngayong araw hanggang sa susunod na 24 oras yung minor to moderate na radio blackout. So minor to moderate at umabot pa rin ng strong radio blackout ngayong kaninang madaling araw. So dahil nga po yan sa potential ng region ng 3615 na umaabot pa rin sa ating sa Earth yung solar flare. At kanina nga po ay makikita natin nag-X1.12 po ito. Ayan, yung pinaka-actual na records niya. Nagkaroon tayo ng saglitang strong radio blackout pero tumatagal naman ito mga at approximate 10 minutes at tumila rin agad ito at bumaba at umabot din ulit tayo sa M3 class category. Kaninang 10:32 AM nga po ang naganap according dito sa ating real-time GEOS X-ray flux courtesy of NOAA. At makikita natin ay medyo kalmado na siya ngayong kasalukuyan. Nasa C-class na po ito. Pero hindi natin mayaalis pa rin ang mga posibleng geomagnetic field. At kung sisilipin natin yung magiging epekto, sa ngayon ay apektado ang Southeast Asia. Siyempre, damay ang Pilipinas mula sa ionospheric TEC range. At sa ngayon ay ang region ng absorption ay at least naglalaro pa rin sa mga 10 to 14 megahertz ang kanyang degraded frequency. So, mga moderate lamang ang ipinapakitang epekto nito
despite nagkaroon tayo ng X 1.1 class na category. Sa ating forecast para sa solar wind, makikita natin hanggang bukas ng 30 ay medyo nasa moderate na ipinapakita pa rin na may tuloy-tuloy pa rin na mga medyo bahagyang mataas na radial velocity. So titingnan natin yan kung tataas yan sa ating solar wind. Na kasalukuyan naman ay nasa normal yung speed ng ating solar wind na kasalukuyan nasa 375.1 km a second or 1.3 million kilometers per hour po kung nakakonvert na po yan. So, hindi naman masyadong malala at nagkaroon lamang ng slight effect sa ating magnetosphere. Ayan, medyo dahan-dahan lang siyang na-yupi o na-distort ng bahagya. So, makita natin medyo minor to moderate lamang ang nagiging epekto sa ngayon at kasalukuyan ay tahimik naman ang ating geomagnetic activity dahil bahagya lamang na na-distort ang ating magnetosphere. Pero hindi natin may aalis na pwedeng umabot tayo sa unsettled geomagnetic field according sa ating extended forecast. Kung hindi man ngayong maghapon, baka bukas na po ito ng madaling araw na posibleng umabot tayo ng KP3 index mga bandang bukas po yan ng alas 8 ng umaga. According sa forecast nito ng ating Nowcast K index monitoring. So kung hindi man na mamayang hapon o gabi, baka bukas na po ng madaling araw, makakaranas tayo ng unsettled geomagnetic field once na mag-arrive na po yung unang CME na nagkaroon nga ng detection ng X-class category mula sa haring araw. So malinaw po yung mga folks yung pag-arrive niyan bukas or bukas na madaling araw, probably mga minor to moderate lamang ang inaasahan natin or unsettled na geomagnetic field. Sa extended forecast, further hanggang unang araw ng April, ay hanggang unsettled pa lang din naman ang ipinapakita nito na hindi umaabot ng active geomagnetic field. So hopefully ay hindi na ito tumaas, depende na lamang yan sa mga susunod na araw. O nga pala, bago ako mag-further report, ay papaalala ko na ngayong araw ay hanggang bukas po ay maintenance ng aking weather station systems. So kung mapapansin niyo biglang huminto ang data transmission ng aking weather data mula dito sa aking aparato. Ibig sabihin po, nagsasagawa po ko ng aking maintenance sa aking mga aparato. So, magkakaroon ng temporary shutdown ng aking buong systems. Siyempre, ay taon-taon po ay nililinis po natin yan mula sa ating mga receptors, processors, yung ating main CPU system, yung ating weather station sa labas. Binababa ko po yan, binabaklas po kasi natin yan at nililinisan. So, ganun po ang mangyayari. Kaya pagka na-encounter nyo, huminto po ang updating ng aking webpage, ay okay lamang po yan dahil nagsasagawa po ko ng aking yearly maintenance sa aking mga aparato. Samantala sa ating outside humidity ay mataas na mataas po at nasa 81% po ating outside humidity at tumaas ito ng 13% since last hour. Well, dahil nga po nagkaroon tayo ng mga pag-ulan-ulan. Pero hindi natin may alis na panatiling medyo mataas ang ating temperatura. Ngayon ay nasa 27.4 degrees Celsius. So, temporary lamang yan. Maya-maya ay tataas na naman yan muli. So, take note na lamang yan mga folks. Sa ating atmospheric pressure, natiling mataas po ang ating barometric pressure na nasa 1,013 hectopascals. Pero slowly daw itong bumababa since last hour. Mabot pa ito ng 1,015 hectopascals kaninang 9:58 p.m. So, tumataas pa rin po talaga. Sa high tide, maximum high tide po tayo at may 7 hours to 6 minutes na po tayo to low tide. So, kasalukuyang nasa high tide po tayo mga folks. Kung sisilipin natin kung gaano ito kataas, hopefully mga 0.3. Well, I guess nasa 0.8 yung ating maximum high tide ngayong Friday. Yan. So, halos magwa 1 meter po yung taas niya. Ito po yun. So, medyo malalim-lalim po at pwede po tayong mangisda dyan sa mga kababayan natin na gusto pa rin pumalaot at mangisda sa pangpang ng Manila Bay at sa Cavite area at sa iba't ibang bahagi ng bansa. Iwas na lamang sa mga pag-alon na sisilipin natin kung mataas pa rin ba ang pag-alon natin sa silangan ng bansa. Mag-update tayo dyan maya-maya lamang. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:53 AM at inasalulubog ito mamayang 6:08 PM. Ang ating 86% illuminated na waning gibos na po
Sisikat naman ito mamayang gabi at 9:21 PM at kinabukasan na po ng umaga alas 8:07 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes Santo hanggang Black Saturday po, which is pinaka-importanting araw natin tuwing Lenten season, ay magiging partly cloudy ang ating maghapon na may mga asahan pa rin localized thunderstorms. Siyempre, 100% chance of rain at inulan na nga po kami dito sa Caloocan kanina at sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila. Pumasok na po yung forecast na ngayon. Bukas ay magiging maulap daw ang ating maghapon at magiging overcast po. So, pwedeng biglang umulan na isolated at pwedeng magiging makulimlim lamang. Pero expected po ang mataas na temperatura dahil base sa ating 2-day highest and lowest temperature expected, maglalaro po sa 35 to 36 degrees Celsius ang ating mainit na temperatura ngayong araw hanggang bukas po yan. At lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So, diretso agad sa itong ginagamit na satellite imagery. Stationary lamang ang magiging ganap pa rin sa atin. Gaya kahapon ay ang kahilagang silangan pa rin ng Luzon ay magpapatuloy pa rin mga cloud cluster na papumuo dyan, dulot ng pagsasalubong ng pagitan ng init at lamig, dulot ng stalis at bahaging malamig na temperatura sa may bandang kalurang ng Luzon. Sa higher altitude, nagdudulot po ng concentration ng water vapor na magdudulot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang moderate and some heavy rain showers. Kung titingnan natin ay bahaging kasiguran aurora po yan mga folks. Ayan. Sa bahagi po ng kasiguran aurora, pababa na po yan ang Dinalungan, Dipakulaw, pababa na yan ang Baler Aurora and the rest ng Dingalan dyan sa bahagi pa rin ng Quezon Province at maaaring umabot pa rin sa may Pulilo Island. Yung paghatak ng cluster, umaabot po dyan sa may bandang Nueva Ecija, dyan sa bandang San Jose City, Science Muñoz, pababa na yan ng bandang Gapan, Baliwag at papasok nga po ng Metro Manila. Asahan po ng mga isolated rain showers pa rin na may mga ilang pagtulog at pagkidlat. Kabilang niya dito sa amin sa Caloocan, kasama na ang San Jose del Monte, Bulacan, Quezon City, and the rest ng bandang Antipolo, Marikina at North Zagaray. Palayo na yan, papunta dito sa bahagi ng Infanta, Quezon at General Nakar, Quezon. Asahan po ang mga pagkulog at pagkidlat dyan at asahan ang mga ilang light to moderate showers. At dyan nga po sa may bandang kasiguran aurora ay patuloy pa rin kayo makakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers na may mga localized thunderstorms. The rest ng extreme northern Luzon magiging katataman po, partly cloudy pero magiging maalinsangan po pa rin ang temperatura ninyo dyan. Lalo na dyan sa kalurang bahagi ng Ilocos Norte, pababa na po yan ng La Union, hanggang dyan sa bahagi ng San Fernando, Pangasinan, Dagupan, Alaminos at Zambales. Although magkakaroon ng mga potensyal na isolated rain showers, typically mga ilang light rain showers po, pero manguna pa rin ang humid na temperatura. So take note yan mga folks, kabilang na ang Calabarzon area, dyan sa Laguna, Batangas area, at dyan sa bahagi naman ng Mimaropa, nakakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, na may mga ilang pagkidlat at paggulog, ang bahagi ng El Nido, Quezon Island, Taytay, San Vicente, pababa na yan ang bandang Puerto Princesa. Dala na naman ang pananggalang sa ulan, maganda na rin yan, at least maibisan muna ang matinding alinsangan. Pero sa bahaging Brooks Point, patuloy pa rin kayo ng medyo katamtaman at maalinsangan at humid na temperatura dyan mga folks. At lalo na sa parting Lindoro, ay patuloy kayo makakaranas ng napakamaalinsangang panahon. So wag pong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Kabilang na ang Southern Luzon, dyan sa bahagi ng Marinduque, kabilang na ang Romblon at Masbate. Sa bahagi naman ng Bicol Region, ay katamtaman, nakaulapan lang din at maaraw at maalinsangan din ang inyong panahon dyan. So expected pa rin ang nakakalagkit na humid at pagtaas ng heat index. So sa bahagi ng Iriga, Naga, pababa na yan ng Sorsogon, ay magiging partly cloudy lamang at isolated light to moderate showers lamang ang maaaring mangyari dyan, lalo na mamayang hapon. Pero magunguna po ang matinding alinsangan sa halos buong Southern Luzon area. And the rest ng Visayas, hindi na natin masyado isa-isahin. Generally, magiging maaraw, maalinsangan din po ang buong bahagi ng Visayas. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, panandalian lamang na light rain showers lamang at mga ilang pagkulot at pagkidlat na hindi naman tumatagal ng 30 minutes. Saglitan lamang yan. So magdala po ng pananggalang sa tinding sikat ng araw, which is yun ang magiging priority ninyo mga folks. Lalo na sa Central Visayas ng Cebu, Bohol at dyan sa kalurang bahagi ng Panay at Negros Region.
At sa huli, sa bahagi ng Mindanao, magiging partly cloudy ang the rest ng central ng Mindanao hanggang sa may bandang Davao Region. Pero mangunguna pa rin ang maalinsangang panahon mula dyan sa may bandang Surigao, pababa ng Compostela Valley at dyan sa area ng Calaga, magiging partly cloudy po ang magiging lagay ng inyong panahon. So medyo katamtaman pero mangunguna po ang mataas na temperatura. So medyo maalinsangan pa rin tayo dyan mga folks. Mas lalo na sa Zamboanga Peninsula ay maaraw at malinsangan din ang inyong panahon dyan. Pero pagsapit daw ng hapon ay nasa 50% chance daw na magkakaroon kayo ng mga isolated rain showers. Pero maaaring hindi rito magtatagal, panandalian lamang, kaya magiging primary pa rin concern na huwag kayong magbibilad sa tinding sikat ng araw, magdala po ng pananggalang para dito. Kabilang na ang BARMM at buong Sorsogon area. Magiging katamtaman pero mangunguna pa rin ang matinding alinsangan at maaraw sa inyong maghapon. So far, wala tayong inaasahan na pamumuno ng mga tropical cyclone o active low pressure area pa rin. So wala tayong magiging concern pa rin. However, nabanggit ko na rin po kahapon na may mga posibleng shallow trough tayo na namamataan sa may bandang south of Guam na lalapit ng bandang Mindanao. So titingnan natin kung magkakaroon ng upward low convection ito. Sa ngayon ay medyo shallow trough lamang na lumalapit sa may bandang southern Mindanao na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang forecast ito hanggang April 2 to 3, 2024 po. So titingnan natin. Yan ay sa GFS pero sa SMWF ay wala namang ipinapakita na anumang surface trough. So maaaring insignificant ang ipinapakita ng extended forecast ng GFS. Pero babantayin pa rin natin dahil mataas na po ang probability of intertropical convergence zone dyan sa bahagi ng equator line dahil nga po ay dry season na po tayo. So yung mas mataas na intertropical convergence zone, medyo umiiral niya sa may bandang equator line. Sa ngayon ay wala naman tayong nakikitaan maging sa iba't ibang mga weather agencies ng ating computer model. Sa ngayon, medyo aggressive lang kay GFS. Pero sa ating global spectrum model ay wala naman at kalmado. Patuloy pa rin na easterlies ang nakikita nating iiral na magpapainit pa rin sa ating silangan at sa buong bahagi ng bansa. So hanggang April 3 to April 4, 2024 na po yung forecast nito. At manatiling mataas ang inaasahan nating isobars at atmospheric pressure sa bansa na naglalaro sa 1,012 to 1,015 hectopascals. So medyo malabo na may makakalapit o may mabubuong isang active low pressure area hanggang sa unang linggo nga po yan ng April 2024. Sa alon naman, kung sisilipin natin, ay medyo mataas po ang baybayin ng silangan parte ng Eastern Samar at Eastern Mindanao area. So nabanggit ko na rin po kahapon, ay ingat na lamang at hayaan na lamang natin mga professional na surfboarders na mga taga Siargao ang pumalaot. Maaaring magpag-guide na lamang po kayo just in case sa mga professional surfboarders dahil mataas po na umaabot pa rin ng 1.25 meters ang taas ng alon dyan. Pero the rest ng silangan ng Northern Luzon hanggang sa bahagi ng Batanes Group of Islands, kalmado po ang ating karagatan. Pwede po tayo ngayon pumalaot dyan sa mga sabik na sabik ng mangisda ng ating mga maliliit na mangingisda. Hanggang dyan sa bahagi ng Eastern Bicol, medyo kalmado na po ang ating karagatan dyan. So pwede po tayong pumalaot dyan ngayong araw mga folks. Samantala sa ulat lindol, so far ay marami-rami na po ang nai-record mula kaninang 12 AM na mga list na mga medyo mga smaller at moderate earthquakes. Pero wala pa naman so far tayo namamataan na magnitude 4.0 pataas. Ito ay magnitude 3.0 pababa pa lamang ang puro na itala dito. Pero marami-rami na po at ang huli nga po nito ay dyan sa may bahagi ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ayan. Sa may bandang Burgos na magnitude 2.4 po na mataan ito ngayon lamang 12:18 PM na ang epicenter depth of 29 km. Pero magnitude 2.4 lamang ito. So kung titingnan natin yung historical earthquakes natin at kung nakakailan na po tayo for the month of March. Ayan, para makita ninyo accurate, para kung gusto niyo ma-check, malalaman ninyo in real time yung updates kung ilan ang nadadagdagan. Ayan, mabot na nga po tayo ng 1,040 na total earthquakes between magnitude 2.0 pataas po yan mga folks. So nasa 1,040 na po tayo, 994 dito ay magnitude 2.0 pataas, 43 dito ay magnitude 4.0 pataas, at wala pa rin nadadagdagan sa ating magnitude 5.0 at magnitude 6.0.
So, silipin naman natin ang hydrological status ay patuloy na stationary lamang ang tatlong dam na ito mula kay Angat Dam, Ipo at Lamesa Dam. So, mukhang maganda pa rin ang status niya. Pero kay Magat Dam ay nanatili pa rin mababa o mas mababa pa rin sa kanyang deviation rule curve nito. So medyo despite na medyo critical siya ay bahagya naman tumataas-taas naman yung kanyang water level dahil kahapon na nasa 174.25 meters ito, ngayon ay nasa 174.94. So halos magwa 175 meters na po. Pero nanatiling mababa pa rin siya sa kailangan niyang 180.21 meters na kailangan niya para mag-normal. So patuloy pa rin tayo magtipid sa tubig dahil at least despite ng bahagyang tumataas ito, medyo kailangan pa rin nating mas tumaas yan para sa darating pa rin ng mga araw at next month dahil patuloy pa rin makakaranas ng mainit at dry na panahon. At makikita natin dito sa ating graph ay so far halos hindi nararamdaman ang malaking pagbabago niya. Almost nasa hustong level pa lamang ang tatlong dam na ito mula kay Angat, Ipo at Lamesa, maliban na lamang kay Magat Dam, which is ito yung pinakamas minomonitor Hindi masyado gaano dyan sa Pantabangan, San Roque, Binga at Ambuklao na halos hindi naman masyado nagagalaw. So ito lamang ang masyado nating tinitingnan. So far medyo good news na rin ito kahit papaano kay Magat Dam. Sana patuloy itong tumaas sa 175 meters pataas hanggang sa umabot ito ng 180 meters na pinaka-deviation level na kailangan niya. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes Santo, March 29, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes Santo, March 29, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga detalye na gusto nyo malaman.
lalo na sa real-time updates mula sa aking weather station sa Caloocan na makikita ninyo ngayon ang current condition ng ating weather sa paligid base sa aking weather station at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at ingat po at magandang hapon po sa ating lahat.